Ipakilala ko sa inyo si Pablo Lugatiman. CEO siya dati ng SDG 16, member ng Regional Committee. Nandito kami ngayon sa Badas, Placer, Surigao del Norte. And dito siya gumalaw, dito rin siya nagdesisyon na bumaba na. Pero una muna ipapakwento ko yung kanyang naging buhay mula pa nung pagkabata niya. Ako po si Pablo Lugatiman. Nakatira doon sa Barangay Mabini, Surigao City. Hindi pa ako sumali sa kilusan. Dati akong magsasaka. Naghahanap buhay sa niyugan. At saka sumali din ako ng paghahanap buhay ng maliliit na minahan. Ganon ang po. Hanggang nag-aral ako at saka yung bahay namin doon sa sakahan. Yung sakahan namin dati, daanan yun ng mga NPA. Ganon, halos araw-araw may dumaan NPA at saka mambay sa bahay namin. Ganon. Hanggang lumaki ako, nag-aaral, ganon, pag high school. Kasi yung sila talaga ang palaging nag-propaganda sa akin, ganon, yung gobyerno, parang kinakalaban nila yung gobyerno. Yung gobyerno, sabi nila, yung gobyerno ang dahilan, kaya nagkahirap yung mga tao. At saka yung mga propaganda nila, pag sumali sa kilusan, tutupad yung mga pangarap nga maganda ang buhay. Bigyan ng lupa, ganon. At sa kalaunan, inumbinsi nila ako na sumali sa kilusan. Anong edad mo na nun? 26 na ata, sir. Medyo ano ka na. Pero wala ka pa asawa nun? Wala pa, sir. Pero ako, dati akong kumikilos sa kasi iniutosan nila ako ang bili ng supply at saka yung pag-organize. So gumagalaw ka na nung bago ka nila rekrutin? Hindi pa ako sumali sa NPA, dati na akong kumikilos sa baba. Sumali ng mga yung pag-rally, nag-organize ng mga organisasyon, underground ng mga organisasyon. At saka, siyempre, na-recruit din ako ng members partido sa baba pa. Ganun na. So talaga ka pala, naging active ka pala bago ka nag-full time pala, active ka sa Aktivista talaga, sir, sa lokalidad. Ng Surigao City o ng Particular lang sa mga Surigao City, mga 10 barangay yung covered na yung sa organized. Ganun talagang saka PI din ako ng NB. Ganun. Malisyang Bayan. So talagang ka pala, talagang bago ka pa talaga humawak ng armas, ka na? Active ka na, gumagalaw na? Proof ako, propaganda sa organisasyon namin. At saka ako din ang chairman ng Samahang Kabataang Makabayan sa SKM. Grabe rin pala yung exposure mo. Ang ganda na leadership mo pala. Na anong gustong-gusto ng tao sa'yo noon? Kahit bata ka pa? Well, kasi ako dati pa, bata pa ako, talagang mas totoo, masipag talaga ako. Ay yung mga trabaho, ganun. Na maraming kumukuha sa akin nga magpa-trabaho sa akin. At saka yung mga grupo namin sa kabataan, kumbinsi din ako na magtrabaho. Ganon.
maraming mga tao nga parang ano sa akin. Yan kinukumbinsi nila ako sumali sa yung sa barangay official. Ganun. Kaya ayaw ko lang kasi mahirap lang trabaho. May trabaho lang yung principal yung sa NPA nga tinatrabaho sa akin. Organize, ganun. Sa ibang mga baryo. Ganun. Pero ang kuan mo nun, may sweldo ka o wala? Wala akong, sir, wala akong sweldo, voluntary na. Voluntary lang. Oo. Ba't ka nagbo-voluntary nun? Ano na, 20 plus ka na rin nun, di ba? 20 plus na, sir. Oo. Ba't mo bino-volunteer yung panahon at oras mo talaga nun na ano? Yung talaga yung kasi noted na rin ako sa militar. Hinahanap na po hinahanap rin ako. Mainit ka na. Mainit ako. Kasi yung na bistado yung pagkikilos ko doon sa lokal ngayon, na organizer sa sa lokalidad at saka ng mga tao para mag-rally, nag-organize. Ganon ang kasama din ako sa rally yung sa mga kabataan yung panahon pa ng yung lalo na yung 2009 ata yun. 2009, 1999. Kasama na rin ako yun yung mga yung malakas kasi yung mga kabataan dito sa Surigao del Norte. Yun ang grabe pala yung buhay ano. ko. Bakit malakas? Ano bang issue dito sa Surigao del Norte? Bakit malakas ang kilusan dito ng mga panahon na yun? Ano mga mining? Anong kwan? Yung hindi naman talaga sa mga issue na yung mga tao kasi hindi lang na line of 80s 90s hindi yan na iwanan mga NPA, hindi na abandon ng NPA. Palagi yung mga NPA doon organize. Iba kasi sa nung una parang yung mga tao kahit ayaw nila kasi parang ginugulat. Ayun. Mapilit yung mga tao pag sa mga hanggang ganun pag may mga rally. Kaya yung yung magulang ko iniutosan yun ng mga NPA dati. Yun. Kaya pag may mga rally yung magulang sumasama yan. Ganun. Kaya pala talagang buong-buo na yung naging karanasan mo. Yun na lang yung wala nun. Ganun. Wala. Kasi yung kadalasan yung mga NPA yung nandyan sa namin. Kasi malayo yung namin, Bukiran, sa baryo. Yung mga NPA doon lagi nag-standby. Sila na rin ang parang yung nakagisnan mo, parang gano'n. Nagisnan ko. Kaya puro problema yung nila sinasabi. Nagkahirap yung mga tao kasi yung gobyerno hindi pagkabanan sa mamayan. Ganun, yung mga magsasaka kinukuhaan ng lupa. Na kami, wala din naming lupa kasi nagkuhan lang ini sa may-ari ng lupa. Ay, yung pangarap ko kasi pagkaroon kami ng lupa. Ganun. Ay, yung propaganda sa nga pag sumali ka, magkaroon kayo ng lupa. Ganun, di. Yun yung umano sa'yo na para magkaroon ng lupa. Oo. Ganun talaga yung napangarap ko. Lumaki kasi ako sa lupa Maliit pa lang ako, ganun. Trabaho ng magsasaka rin ng mga magulang ko. So yung ganun na promesa sa'yo, doon talaga nagsimula din lahat na Pero, sige, ituloy natin yung kwento mo. Nung sumampa ka na, anong nangyari? Yung sumali ko sa kilusan, sa umpisa pa lang, parang mahirap talaga. Kasi yung may pamilya din ako, yung magulang ko, wala na akong ama.
namatay na. Yung kuan na lang, may sakit kasi yung kuan ko, ina. Ganun, parang mahirap yung iwanan ko yung mga kuan. Napilitan lang ako kasi parang na-involved na rin ako sa kuan, hinanap na rin ako ng gobyerno. Yung napilitan ko sumali sa NPA. Ganun. Doon ako sa taas, hirap. Yung iniisip ko, yung pamilya ko, ganun. Ano nang May nangyari? asawa ka na rin noon. Wala pa, yung Wala pa. magulang ko. Magulang lang. Oo. Kasi may sakit yun sa puso eh. Ngayon, Oo. ikaw panganay, hindi naman. Hindi naman akong panganay, pang-lima. Pero siyempre, inaasahan din kayo ng nanay nyo na tumulong sa kabuhayan. Ako din, kahit na maliit pa ako hanggang lumaki, hanggang nag-aral ko ng elementary, high school, tumulong na kasi ako ng magulang ko. Yung kapatid ko ng trabaho lang sa malayo eh. Ganon talagang buhay. So parang, hindi ka ba nakonsensya noon na, yung nga, iniwan mo na yung nanay mo? Yun talaga ang inisip ko. Konsensya ko doon ako sa taas. Gusto ko na sa bumaba kasi yung mga propaganda sa kuwan, pag bumaba ka, uhulihin ka ng Yun na, gobyerno. papatayin ka. Ano, Yan na yun. papatayin ka, makulong ka. Mm. Parang ganun ang propaganda. Hindi, yung inisip ko, magpatuloy na lang ako sa kuwan. Wala na akong choice. Ganun ang inisip ko. Titiisin ko na lang yung parang kuwan sa magulang ko. Ganun. Binigyan naman nila yung mga magulang ko ng suporta. Parang, Tuloy-tuloy naman yung suporta? Hindi. Hindi tuloy-tuloy. Yung nasakit yung magulang ko, ganun lang. Pag sabi ko na walang makain yung magulang ko, ganun lang. Hindi. Ganyan. Ganun ang suporta nila sa magulang. Patay na yung father mo noon. Patay na. Bago ako sumali sa Kilusan, NPA. Ano naman ang unang laban mo? Yung unang laban ko kasi, bago pa lang ako, 5 days. 5 days pa lang? Oo, Napalaban agad? Oo, napasubok na kami ng bakbakan doon sa yung sa Puyaon, Barangay Mahanog. Mm. Ganun. Parang hindi ko yung alam yung kuan ko kasi pero yung kuan ko lagi parang mayroong fighting spirit, ganun. Sabi ng kasamahan ko, paputok din. Ano ba nangyari? Kuan? Sagupa? Ano? Hindi, bakbakan, inambus yung tropa. Anong ambos kayo? Di okay naman yun. 30 IB. Mm. Dito. Parang mahirap Dito tayo ngayon sa 30 Marami IB. ang patay eh. Yung patay namin, 5 ata yun. Malakihan. Malaki yung gera. Kwento mo ka. Paano yun? Encuentro yung inambus yung 6 by ng sakay ng tropa na pa-withdraw na pa baba. Isa-isahin nga natin. Ano nangyari? Paano? Yung dati nag-mobile me doon. May masa kasi sabi nga mayroong mga kalaban. Mm. Di sabi ng CEO namin yung ambuson. Mm. Di nakaposisyon ng mga NPA. Kami din doon namin sa likuran kasi nauna kami. Di sa umpisa pa lang bakbaka na. Ni-reinforce kami. Ni-reinforce ka. Di dumami kayo lalo. O sa SDG. Mm. Di SDG sa yun ng unit ang nag-ambos. Di kami ni-reinforce. Mm. Papunta pagparating pa lang doon namin may patay na ng kasamahan namin. Sabi ko, para ko na lang to. Kasi yung... Ganon ang buhay ko. Sabi pa yung kasama nga, dalhin mo to. Paano hindi ako yan? Hindi ko kaya. Punta na kayo roon sa front. Mm. Wala akong magawa. Sabay. Kasi yung utos sa CEO namin. Ganon na. Pero ano yun kayong nang ambush, napatayan kayo? Paano nangyari yun? May sniper ata yung mga 30. Pag assault, open fire ata yun. Kasi yung paligid, parang walang cover ata yung area.
Mm. Pag assault, o kuan, kuan ata yun takilid. Mm. Kitang-kita sa sniper ng kuan. Ng tropa. Ng Kaya, 30 IB. isa-isa yung na, kuan, dali. 5. Pagbaba, pag assault, Mm. dali agad. Ganun ang nangyari. Kaya matagal yung mga kuan, 3 oras ata yan na kuan. Pero ilan ang namatay sa 30 IB din nun? Hindi ko alam yung Pero yung 5 nyo, medyo marami-rami yun sa isang encounter. wala. Kaya hindi lang yung 5 kasi marami yun. 100 plus ata yun. Kayo? 100 plus. Talagang SDG. 70. Tayo nagkasama. Pero yung iba, nauna na. Yung natira na lang kami, mga 60 plus. Yung talaga sa tropa. Na bumakbak. Bumakbak. So anong karanasan mo nung una mong encounter na yan? Anong... Kinakabahan ako hindi ako mapakas. Ang ina mo dito na kaya sabi ko sa sarili ko, parang hindi na kami magkita ng magulang ko. Muntik ata kong natamaan yung kinakabiran ko na yung maliit lang ito lang kalaki. Mm. Tumama doon sa kahoy ng kinakabiran ko. Mm. Mabuti nga dito lang na muntik ko headshot. Ganon ang talagang kaya yun, galawnan nag-withdraw me. Pero ano yan unang linggo mo. Unang linggo Ay talaga nagtagal ka ng 18 years sa loob Unang linggo talaga yan. Sa pag-withdraw yun, naisip ko, umuwi. Hindi ko kaya. Pang yung sa isip ko, yung mga magulang ko natin, ganon ang sabi ng mga kasamahan kasi napansin nila nga parang di propaganda, ganun ang buhay ng NP, paglaban natin para makamit natin ng tunay na ganun balik-balik Yun yung balik-balik balik na naman. Okay ka na naman. Withdraw. Hindi pa siya active ang reaction ng tropa nung una pa. 2004 ata. Ay pag-atras namin sa walang reaksyon na tropa doon. Sa interior ng Hawaii, yung sa Lasikam. Parang pupunta kami doon bukas Bakit Lasikam ang sentro nyo noon? Yung Lasikam kasi line of duties pa. Consolidated ng mga NPA dyan. Mm. Yung mga tao dyan, die hard kasi sa NPA. Ganun, pag malayo pa yung tropa, alam na ng mga NPA na nakatambay doon nga, may parating ng mga tropa. So parang sa Pantabali na yung Lasikam talagang talaga? Yung Lasikam sa Panta, Perda, dati yung bis sa NPA. Ganun. Yung hindi pa akong sumali, sabi nila, ganun, dati na yun. Stronghold na yun sa mga NPA. Noon pa? Oo, noon na pa. Pag sali na, doon may magtamayan, yung atras, ganun, pag na yung mga bakbakan, atras, ganun. Pero sa 16B din ako sumali. Doon ako patagal. Kasi nag-CO pa ako ng 16B nung una. Saan ang 16B? Parts dire sa Anaw-aw, Malimuno, Sison, Surigao City, Taganaan, saka mainit yung area niya sa 16B nung una. Mm. 2 years ata yun, doon ako. Na CO ako ng 2009 nata yun, 2005, 2006 na CO ko ng 16B. Kaya nakita nila yung performance ko,
Yung 16A dati, 2008, na yung mga committee doon na parang na rusaw na na dismantle yung mga committee. Kaya nagdesisyon yung higher command namin o higher committee nga ako ang ipalit doon sa 16A. Parts diri sa Labir, Higakit, Bakwag, Placer, Tubod, Alegria. Yung area na naman namin ng 2008, doon ako yung kalihim at saka ako yung CO. Ako rin ang PI. Grabe unit. naman yan. Wala Halos kasi ikaw na lahat. akin lahat ni. Triple tasking na, hindi lang triple tasking. Kaya yung mga committee yung kasama ko, yung mga baguhan pa ata. Ganun ang hirapan talaga ko yun. Sabi ko hindi ko yan kaya. Sabi ng kalihim namin, kaya tutulungan ka ng higher committee. Ganun ang nangyari sa akin. 2 years din. Yung regional committee, yung sila Kauri, si Maria Malaya, ng 2010, doon din nagabase sa ako yung nandyan sa magpa-secure kanila sa loob ng kampo. Paano naman yung galawan ng mga top leader nyo noon? Yan si Kauris buhay pa. Kasi SDG ka nun o? Hindi pa ako SD, territorial unit ka yun. Pero ba't sa inyo dyan nagpopondo dahil yung na-recover na nata yung mga area namin, malakas yung mga masa namin. itong Sa Lasikam? Pantabali. Iba yung malakas yung sa kasi ang lang namin doon namin sa Panta. Kaya yung strategic na siya. Yung So, sa Panta kasi Mm. pag ang 21 malapit lang sa Panta. Ang 30 pwede rin sa Panta. So si Sapanta ang gitna. Oo, gitna. Hindi, nandun Ay, ako. hindi yung gitna, pero dito lang sa Pero Yun yung pinaka parang malapit sa lahat. Malapit sa lahat ng unit. Kaya pag-ari sa Lasikam, malayo yung from 21. Kaya Oo, yung sa Panta, yun talaga ang gina-organize namin. Yung mga tao, binigyan ng mga yung proyekto para yung mga simpatiya niya sa amin. Sina Dato Sami. Galing ako doon. Sa amin, Lando, Dato Lando. sa amin. Kumbaga, ikwento mo nga paano nyo rin nagamit ang mga tribo doon, mga mamanwa na nung nandun kayo, paano nyo, kasi kinukwento niya, paano yung suporta nila sa inyo, tagahatid ng, supplies nyo. Yun yung mga tribong mamanwa talaga, binigyan yun namin ng mga suporta. Lalo na sa mga panghanap buhay, ganun. Yung mga hanap buhay na kahit illegal yung paglaging, suportahan namin yan. Binigyan namin ng yung mga nila, sakahan, ganun, pananim ng mga ganun, panghanap buhay nila, binigyan namin ng suporta. Dulaw talaga yun, may kapital, ganun. At saka, connection na namin sa mga white area para i-sustain ang ilang proyekto. Ganun. Kaya yung mga mamanwa nalapit sa amin. Ganun. Kasi diehard talaga sila doon sa Sapanta, no? Ay, wala kasi lang makikita. Kami ang nakabase doon. Oo nga daw, doon sa basketball court Halos lahat makita na araw-araw. NPA talaga. Kaya kami nang inuturing as sundalo nila. Ganon ang sa mga kasi yung mga natin, yung mga manwa, pag may suporta talaga, doon sila lalo na kung paano makita nila yung suporta. Ganon talaga. Kaya sabi ni Uris, kaya doon kami nakabase nga isustain ang suporta ng mga para hindi yan sa atin. Ganon. Yung mag-asawa noon, doon pala naglalagi noon. Si Oris at si Malaya. 2 years ako doon sa loob lang. Anong sabi? Kaya sinabi ko na, ba't ako makadetain dito sa
o nga territorial unit ako sir. Hmm. Ako kuan, sabi niya na ikaw ang magkuan. Yung may SDG kami. Mm. Ako territorial unit. Yung tropa ko, yung mga kasamahan ko doon nag-organize. Mm. Yung nagdala lang sa kuan, yung vice CEO ko. So, bakit ka nila nagustuhan? Anong kwan? Yung preference siguro sa akin, yung pagdala ng mga kasamahan sa loob at saka yung fighting kuan ba, capacity. Kasi marami naman akong nasalihan ng mga kuan, mga bakbakan. Sige nga, ikwento mo yung una mong bakbakan naman sa Panta. Yung sa Sapanta talaga, hindi ako kuan yun ng mga bakbakan, yung mga tauhan ko lang kasi kuan. May attempt kami na yung tropa nga na-trap yung DRC doon sa Pantaw sa Ansili. Yun pinaplanuhan namin na ako mag-CO yan sa yung frontal assault. Mm. Kasama ko yung mga 40 personnel. Ganon. Hindi lang yung natuloy kasi may time po nga may paparating na tropa galing ng galing ng Ulig, papuntang papuntang sa taas ng Kaya binabalik doon na kami sa harapan. Nakakuha namin. Ganon. Sabi ng CEO namin, atras muna kayo kasi mayroong tropa na paparating. Doon na Green Force. Doon sa likuran daw. Hindi. Sabi namin, kundi ba, may mag-entertain. Kasi marami kami doon. Mga halos 300 ata yan. Kasi may regional concern. At saka, national. May mga national concern na meeting. Yan. Sabi ng si Ores talaga yung nga iatras. Yan. Matras nila yan. Ganun ba? Sige yung bombing ng MG. Tinitingnan lang namin. Binabombing yung mga kilgi para hindi malapitan yung tropa nga natrap dun sa Kasi pero hindi palaging yun ang mga samahan namin. Pero hindi pa ganun kalakas yung MG no kumpara sa FA-50. Ay, hindi. Maliit lang eh. Kami, tingnan na namin na layo lang yun. Hindi yung FA-50 ay. Yun yung talagang doon kayo. Doon talaga na marami talagang nadali ng mga NP at saka maraming na demoralize. Doon sa FA-50. Ganon ang buhay ko doon hanggang Ito yung next episode natin.